ends of the earth. Bago po natin maunawaan ano ang kapangyarihan na binabasa natin ni Jesus, kailangan makita natin ang history o ang misteryo na nakapatungkol kay Kristo. Ang lahat po ng mga bagay ay tinago sa loob ni Kristo, pero kung hindi natin mauunawaan paano ito nabuo, hindi natin mauunawaan ano yung bagay, ano yung treasure na nakaloob para sa Kanya. Kaya magsimula po tayo sa simula. Sabi sa unang bagay sa introduction natin, ang blessing of creation. Ikaw ay may pagpapala the moment na nilikha ka ng Diyos. Ano po ang blessing of creation na nakatala sa Biblia? Genesis chapter 1 verse 27 to 28. Ang sabi po dito, you are created in God's image. Ibig sabihin, ginawa ka ng Diyos ayon sa kanyang imahe. Bukod pa doon, sinabi niya na ikaw ay to be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it, have dominion over the fish of the sea, over the birds of the sky, and over every living creature that moves on the ground. Pero maraming pong tao na lose hold ang itong pagpapala na ito. Pag sinabi po nating image, anong pinagkaiba ng image sa picture? So, pagka sinabi po nating picture, ito na yung pinaka-output. No? Ito na yung pinaka-output. It could be physical or digital. Yan ang picture. Pero pag sinabing image, ito yung abstract concept ng picture. So, sinabi dito sa Genesis chapter 1 verse 27, sa imahe ng Diyos. Ibig sabihin, in the abstract concept of God, dun ka nilikha ng Diyos. Yung imahe ng Diyos, yung pinaka-konsepto ng Diyos, nasa iyo yung imahe niya. Ito ang original na pagkakalikha sa atin. At ano pa pangalawang bagay na binigay sa atin ng Diyos? Binigyan kanya, and God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply. Binigyan ka ng Diyos ng kapangyarihan na mamunga at dumami. Kaya, binigyan kanya ng kapangyarihan to have dominion. Ayan po si Angel at saka si Alex, dati ko pong mga estudyante. Tatanungin ko sila, di ba? Parang nagtuturo lang tayo ngayon. O pag sinabi natin dominion, anong ibig sabihin ng dominion? Hindi dominador, ha? Dominador, pangalan ko po yun. Pag sinabing dominion, ito yung kailaliman ng lahat ng kapangyarihan ibinigay sa'yo. Pero pag tinignan natin ngayon sa mundo, baligtad. Yung hayop, yung nasusunod, ang sumusunod, ang tao ang sumusunod sa hayop. Di po ba? May nakita po akong kakilala ko dati na officer sa university. Nandun sila sa Congress ngayon at ang kanilang sinusulat na batas is patungkol sa mga rights and welfare ng mga hayop, ng mga kahayupan. So, I'm not saying that this is bad, pero pag tinignan natin sa original na konsepto ng pagkakagawa, ng pagkakalikha, ang blessing ng pagkakalikha, ikaw ang may authority sa lahat ng bagay. Ikaw ang may authority sa mga hayop. Ikaw ang may authority kahit anong uri ng hayop. Pati ang isip mo, ikaw ang may authority dyan. Bakit? Dahil ikaw meron kang imahe ng Diyos. Genesis chapter 2 verse 7, tingnan natin dito para maunawaan natin ano ba ang misteryo ni Kristo mula sa simula hanggang sa dulo. Genesis chapter 2 verse 7, and the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living being. So ang tao, mula sa alabok, kinuha ng Diyos, nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok at hiningahan ng Diyos ang kanyang espiritu sa pamamagitan ng kanyang ilong. At ang tao ay nagkaroon ng buhay. Ito po spiritual science. Kailangan niyo maunawaan. Sa science, tinatry natin i-identify paano ba tayo mabuhay ng tama. Ang unang sinasabi ng science, kailangan meron tayong proper breathing. Pag tayo po ay hihinga, paano tayo dapat hihinga? Saan tayo mag-i-inhale? Sa ilong po ba o sa bibig? So, spiritual science, makikita natin kahit sa Biblia, it's supported. Ang buhay nagsimula nung ibinigay ng Diyos ang Espiritu sa imo. So, kaya ito yung right way na kailangan tayong huminga. So, sa paghihinga natin, nakikita na natin agad ang abstract concept ng Diyos na kasama mo na agad ang Diyos. Anong ebidensya na kasama mo ang Diyos tuwing humihinga ka gamit ang iyong ilong? So, ito meron ka ng ebidensya. Number 1, ito ang blessing nung nilikha tayo ng Diyos. And then, God created man to live in blessing, formed from dust, yet filled with the breath of God.
Kahit tayo ay puno ng kalupaan, ang buhay natin ay puno ng hininga ng Diyos. So kaya yung katabi mo, kahit ganyan yan ay merong hininga ng Diyos. Meron siyang hininga ng Diyos. Ibig sabihin, meron siyang pagpapala ng Diyos. Ano pa po? Continue natin. Genesis chapter 3 verse 20, bago tayo pumunta kay Eve, merong unang nilikha ang Diyos. Ito si Adan. Ang ibig sabihin ng Adan o Adam sa English, sa Tagalog, Adan, mula sa alabok. Ibig sabihin, mula sa lupa. Ang tao ay mula sa lupa. And then, ang pangalawa po niyang nilikha ay si Eve. Genesis chapter 3:20, si Eve po, ang ibig sabihin ng Eve, meron po yan ibig sabihin, Chava, na ang Greek or Hebrew na salita. Ang ibig sabihin po ng Chava is source of all living. Siya ang pagmumulan lahat ng buhay. Kaya nga, sino po ba ang nabubuntis? Yung babae. So makikita natin sa pangalan pa ng Eve, andun na agad yung pagpapala ng buhay. Kaya sa mga babaeng miyembro ng simbahan natin, yung source of living nasa inyo. Kayo yung biniyaan, pinagpala ng Diyos bilang source of living. Genesis chapter 3 verse 20, and Adam called his wife named Eve because he was the mother of all living. Makikita natin bakit ang ginamit dito was and not is. So later on, habang pinag-aaralan natin ang scripture. Ano ba po ang isang blessing of creation at the time of when God created Adam and Eve? Ano po ang kasunod? Merong ebidensya na kasama nila ang Diyos. Ano po ang ebidensya na kasama ni Eva at saka ni Adan ng Diyos? Genesis chapter 3 verse 8, and they heard the sound of the Lord God walking in the garden. Nasaan daw po ang Diyos? Andun sa Garden of Eden, kasama nila, naglalakad. Ito po ang ebidensya, ang patunay, na during the time of Adam and Eve, kasama nilang namumuhay ang Diyos. Kaya, sa buhay nila, sa unang chapter ng Genesis, walang paghihirap. Bakit? Kasi kasama nila ang Diyos. Ngayon ang buhay natin, bakit merong kahirapan? That's the time you have to discover by yourself, kasama ko ba ang Diyos o hindi ko kasama ang Diyos? Ano po ang kasunod na to? Man was originally designed for a perfect relationship and unbroken fellowship with God. Ikaw, nilikha ka ng Diyos para makipag-isa siya sa'yo. Yan ang original mong design. No? Last Friday, nag-share tayo ng mensahe. Minsan kahit meron tayong unconscious spur, oh my God. Kasi yung katawan natin mismo, meron siyang response na hinahanap ang Diyos. Ano pa po? Ang response ng katawan natin, yun ang naghahari sa ating buhay. Kaya, i-discover ulit natin, i-check natin ang buhay. Ano ba ang response ng katawan ko kapag meron akong sitwasyon? Ano ang response ng katawan ko kapag I'm facing this kind of thing? Yun ang naghahari sa'yo. So, originally, dinesign ng Diyos ang tao para makasama siya. Kaya nga ngayong araw, ito yung araw na hindi ka pinilit ni Sir Dong na pumunta ng simbahan. Ito yung araw na kinakatagpo ka ng Diyos. Lumalapit yung Diyos sa'yo mismo. Dahil dito, ang tao, sapat ang kanilang pagpapala during the time of Garden of Eden. Kaya ang Garden of Eden, andito lahat ng pagpapala. Kasi dito naranasan ng tao na kasama niyang naglalakad ang Diyos. Ngunit, pumasok ang kasalanan. Kailangan nating maunawaan na mayroong kasalanan na pumasok. Mayroong kasalanang pumasok, Genesis chapter 3 verse 6. So when the woman saw the tree was good for food, that it was pleasant to the eyes, and the tree desirable to make one wise, she took of its fruit and ate. She also gave to her husband with her, and he ate. Paano pumasok ang kasalanan sa tao? Ang sabi ng Diyos, maaari niyong kainin lahat ng bunga ng punong kahoy dito, maliban lamang sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng hardin. Ano pong pangalan nun? The tree of knowledge and evil. Dahil kapag kinain mo yon, ang sinabi ng Diyos sa kanila, kayo ay mamamatay. Bakit ito kailangan natin laging i-highlight sa mensahe? Dahil ito ang origin ng kasalanan. Dito pumasok ang kasalanan. So, paano pumasok ang kasalanan? Genesis chapter 3 verse 6, gaya po ng binasa natin.
nag-disobey ang tao sa utos ng Diyos. Kapag ka po kayo, meron kayong boss, susubukan niyo na po bang mag-disobey? Kapag meron kayo sa isang trabaho nyo, or let's say sa pamilya, kapag nag-disobey kayo, ano pong nangyayari? Ano nangyayari? Hindi ka naman papatay ng magulang mo, pero ang expression ako, patay ka kay mama. Biblically speaking, ang disobedience, ang katumbas niya ay kamatayan. So makikita natin, kahit sa uri ng pananalita natin, biblically connected lahat ng mga bagay. So, at dahil dito sinabi ng Diyos sa kanila, pag kinain niyo yan, mamamatay kayo. Romans chapter 5 verse 12, therefore, just as through one man sin entered the world. Sa pamamagitan lamang ng isang tao, pumasok ang kasalanan. And death through sin, maging ang kamatayan. And thus, death is spread to all men. Kaya ang kamatayan, lahat ito, kumalat sa lahat ng tao dahil sila lahat ay makasalanan. Sa panahon po natin ngayon, meron ako nakikita isang multi-billionaire na lagi siyang gumagamit ng stem cell. So 70 or 60 years old pa lang siya pero nag-stem cell siya. So ngayon, he's looking 30 years old. So bilyong-bilyong dolyar ang ginagastos niya para sa stem cell niya every minute. So, makikita niya yan sa Facebook. Pero kahit po gano'ng katalino ang tao, ang sabi ng Biblia, merong kamatayan. Kaya po, lahat ng tao namamatay. So, ano po ang sinasabi dito? Dahil pumasok ang kasalanan, meron na po ba kayong nakilala na hindi namatay? Kahit po yung pambansang national hero natin, namatay siya. Bakit lahat ng tao namamatay? Kasi sabi ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Parang tinatakot niya naman po ako. Isaiah chapter 59 verse 2, but your iniquities has separated you from your God, and your sins have hidden His face from you, so that He will not hear. Una, merong pandarayan ni Satanas. Pangalawa, ang kasalanan. At tatlong bagay, ano ang nangyari sa kanila? Ang tao ay nahiwalay sa Diyos. Bakit kailangan natin ng simbahan? Ito ang patunay na nahiwalay ang tao sa Diyos. Kasi kung walang gawain, kung walang magdiministro para sa gawain, walang magsasabi sa atin ano ba ang totoong kalagayan ng tao. Kanina tinanong ko si Alex, kailan huling simba mo? Si Sir naman, sabi niya sa akin. Sabi ko, tinatanong lang naman kita kung kailan ang huling simba mo. Sabi niya, pag ikaw kasi nagtanong, parang hindi ko alam kung judgmental ba ako. I'm sounding judgmental o ano, pero this is only pure question. Why? Sa loob ng simbahan, sa loob ng time na nakikinig tayo ng mensahe, dito pinapaunawa na ang tao nahiwalay sa Diyos. Ngayon dahil nahiwalay ang tao sa Diyos, anong sabi dito? Dahil sa iyong kasalanan, itinago ng Diyos ang mukha niya sa iyo. At paano? At ang kanyang tenga ay hindi ka na naririnig. Yung mga nanay po natin, pag nag-uutos kayo sa mga anak nyo, anak, pakiluto nga muna ang ganitong gawain. Ano kung usual na nangyayari? Hindi nakikinig. Ano? So, anong nararamdaman ng magulang pagka ganun? Nagalit. So, katulad po na to. Yung Diyos, nung time na pumasok ang kasalanan, naging under ka kay Satanas at nahiwalay ka sa Diyos, yung mukha niya hindi mo na nakikita, pati ang tenga niya, hindi ka niya na naririnig. So, ito po ang kalagayan ng tao. Sinong tao ang pinutok? Si Eva at saka si Adan ba to? Anong sabi sa Romans chapter 5 verse 12? Dahil sa isang kasalanan, pumasok ito sa sanlibutan. So lahat ay nagkaroon ng kasalanan. Through disobedience, sin entered mankind, Satan gained influence, and humanity was separated from God. Kailangan nating maamin na tayo ay nahiwalay sa Diyos. So, bilang isang hiwalay sa Diyos, ano ang kalagayan mo bilang hiwalay sa Diyos? So last week, ang ating pulpit message, ang sinabi doon is, meron lamang isang daan
100 not 100. One way. Meron lamang 100 para makabalik sa Diyos. And that is only Jesus. Pero bago tayo pumunta doon, merong 6 na kalagayan na kailangan mong i-check sa sarili natin. Ako ba ay nasa ilalim ng 6 na kalagayan na to? Dahil itong 6 na kalagayan, ito ang patunay na ikaw ay hiwalay sa Diyos. Una, spiritual na problema. Ano yung spiritual na problema? The moment you were separated from God, wala ka ng choice kung hindi sumunod sa kasalanan. Ano po ba ang pagkakaunawa natin sa kasalanan? Ang kasalanan, according sa Biblia, ay ang hindi paniniwala kay Jesus bilang Kristo. Maraming pong tao ang sandal ng kasalanan, kung ano yung ginawa mong masama. Lahat ng mga yan po ay consequential sin. Pero ano ang kasalanan? Nang ang tao ay nahulog sa kapangyarihan ni Satanas. So ano po ang spiritual na problema? Hindi mo makita ang Diyos. Sino po ang nakakakita sa inyo ngayon sa Diyos? Ito po ang patunay na nahiwalay tayo sa Diyos. Kasi physically, hindi natin makita ang Diyos. Ephesians chapter 2 verse 1, "And you He made alive who were dead in trespasses and sins." So sinasabi dito ni Jesus, ikaw ay binuhay niya na dating patay sa kasalanan. So ang unang kalagayan, patay ka talaga. Bakit si Eva po at si Adam, buhay pa rin sila? Ba't di naman sila namatay? Physically, hindi sila namatay, pero spiritually, namatay sila dahil nahiwalay sila sa Diyos. Nawala na ang original design na dapat magkasama sila ng Diyos. Pangalawang bagay, dahil hindi mo makita ang Diyos, ano ang gagawin mo? Ano ang gagawin mo dahil hindi mo makita ang Diyos? Ikaw, natural ka na tumatawag sa Diyos. Natural ka na magdasal. Pero, dahil ikaw ay nahiwalay sa Diyos, anong gagawin mo bilang isang nilalang ng Diyos? Kapag ka po kayo nawala, pag naglilibot kayo at nawala, kasama nyo ang magulang nyo, kapag nawala po kayo, sinong hinahanap nyo? Magulang, syempre. Ang nanay ko po si ano, ang tatay ko po si ano. Diba? Sasabihin natin kung sino ang ating mga magulang. So, katulad din po na to, kapag ikaw ay hiwalay sa Diyos, hinahanap mo kung sino ang iyong magulang. Pero dahil tinakpan na ng Diyos ang kanyang mukha at hindi kanya na naririnig, ano ang gagawin ng tao? Hahanap siya ng sarili niyang Diyos. Ano ang Diyos na yun? Pwede yung sarili mong isip. Pwede yung sarili mong standard. Pwede yung sarili mong pera. Pwede yung mundo. Ano yung sinasabi ng mundo? Dahil ang tao ay hiwalay sa Diyos. At pagkatapos na ito, kung hindi mo man ito masolve, ano sabi sa Romans chapter 1 verse 23, "And change the glory of the incorruptible God into an image like corruptible man." Ang Diyos incorruptible. Ano po incorruptible? Yung flash drive po, tuturuan ko kayo kung paano sumira ng flash drive. Yung flash drive po, pag meron kayo yung mga tinatawag na USB storage, pagka pinasok niyo yan sa computer, anong kailangan nyo gawin? Hintayin niyo yan na ma-access. Bago nyo tanggalin, anong kailangan gawin? I-eject. Pag hindi nyo i-eject, anong mangyayari? So, pagka actually, ang ginawa niyo sa USB, nilabas-pasok niyo yun dun sa computer, nang hindi nyo i-eject, makukurap yun. So, ito yung ibig sabihin nun. Ibig sabihin ng Diyos, kahit anong mangyari, hindi siya nagbabago. Pero anong ginawa ng tao? Gumawa sila ng Diyos na nagbabago. Ang pera mo sa wallet, di ba nagbabago? Ang babago, di ba? Minsan madami, minsan wala. Yun bang mundo hindi nagbabago? Nagbabago. Dati pumunta ako dito sa Villasan, walang mga building dyan sa harapan. Ngayon, nagbago na. So ganito, yung bang trabaho mo, nagbago o hindi? Dati data entry ka lang. Ngayon, nasa supervisor ka na. Lahat nagbabago. At itong mga bagay na nagbabago na to, dito ginawa ng tao ang sarili niyang Diyos-Diyosan. Ang Diyos-Diyosan po hindi lang basta kung anong ginawa mong idol. Ito, it could be, the worst is yung sarili mo. Dahil hindi mo na makita ang Diyos, ang pinakapamantayan natin is ano ba ang alam ko, ano ang meron ako, ano ang natapos ko, lahat tungkol sa atin. So
So ano po? Pangatlong state, mental na problema. At dahil hindi na makabalik ang tao sa Diyos, papasok ang problema maging sa pag-iisip mo. Ito sa mga internal to, ha? Ano po yung problema na pumasok sa'yo? The moment na si Eve na-realize niya na nagkasala siya, pumasok na agad ang mental na problema. Ano po ang ebidensya doon? Genesis chapter 3 verse 10. So he said, I heard your voice in the garden, and I was afraid because I was naked. Doon pa lang, pumasok na agad ang mental problem. Nakita ni Eve na siya ay hubad, at anong sinabi niya? Panginoon, natatakot ako. So ibig sabihin, the moment na sila ay nag-disobey, pumasok ang kasalanan, at ang kasalanan ang nagdala ng takot. Kung may takot ka ngayon, ebidensya yan ng kasalanan. Ibig sabihin, totoo na nahiwalay ako sa Diyos. Wala na po bang takot dito? Wala naman takot masaktan. Na? So, ito po ang ebidensya ng Diyos. And then, ano po ang kasunod? The entrance of fear, shame, and mental anguish. Pagkagalit, pagkatakot, pagkahiya. Lahat ito, simula ng tao ay nahiwalay sa Diyos. Dati po, itong dalawang estudyante ko hindi ito nagsasalita. Kaya dati po, tinatry ko mag-aral ng sign language. Kasi akala ko mag-uusap lang kami sa sign. Kasi hindi ko talaga yung nagsasalita. Pero ngayon, nagbago na nagsasalita na sila. So, why? Kasi it could be na introvert sila, it could be na ayaw lang talaga nilang magsalita, or it could be na natatakot sila. It could all of those. It could be all of those. So, anong sinasabi dito? Lahat ng ito ay nagsimula sa kasalanan. Si Gabriel po dati, hindi yan nagsasalita. Hindi rin yan masyado nakikipag-usap. Pero ngayon, ayun na siya. Laki na. Siya na ngayon ang nag-gather ng mga estudyante sa Holy Angel. So, dahil na-overcome na natin ang mental na problema. Pang-apat na bagay, pag hindi na solusyonan ang mental na problema, anong ginagawa usually ng mga mentally afflicted people? Na? Anong ginagawa ng mga mentally afflicted people? O, di ba best in recitation talaga si Angel kahit estudyante ko siya. Ang mga mentally afflicted na tao, ano pong ginagawa nila? It's either nagkukulong ng bahay, ano pa po? The worst is suicide. Dati po, ang bansang Pilipinas, hindi mo yan makikita sa ranking ng merong suicide. But these days, it's so alarming na meron na tayo, kasama na rin ang bansa natin sa merong mataas na rate na nagpapakamatay. Bakit po? Dahil merong physical na problema. Kapag ang mental na problema hindi na-overcome, kukunin yan ang ating katawan. So lalabas yan. So mental is inside, now is ang ating physical na katawan. Kaya nga din, nagpapatunay ito na merong kamatayan. Physical na problema. Life became filled with sorrow, pain in childbirth, toil in labor, and suffering in the flesh. Kung paano sinumpa ng Diyos ang tao, ito ang physical na problema. Ulit po tayo, review tayo ng pinag-aralan natin ng Sun Friday. Ano pong parang sinumpa ang babae? Sinumpa ang babae ng Diyos dahil sa pagsuway niya. Anong pagkakasampa sa babae? Ayan po ang sulat, pain in childbirth. Wala pong naitala na ang taong pinakamasaya at tumawa ng malakas ay during the time na manganganak. Pero sa Biblia, merong tumawa nung hindi pa siya manganganak. Merong umisi. So, ano naman sa lalaki? Toil in labor. Ang lalaki po ay mapapagod para maghanap buhay. Ito po ay nakasulat sa Biblia. So, meron akong na-meet before, tinatanong niya, bakit kaya ang perspective, yung lalaki dapat ang laging magtrabaho, dapat yung babae side-side lang. Biblically speaking, ito yung sumpa sa lalaki. Kaya pag ito, hindi siya yung nangyayari, kailangan natin i-confirm, sino ba ang Diyos? Panglima, ang death problem.
But of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat of it, you shall surely die. Yung bunga ng punong kahoy na yun, kapag kinain mo, surely mamamatay ka. Eh sir, wala naman na kaming wala naman na yung tree dito ngayon. Nung time ni Eva at saka ni Adan. Kaya siya tinatawag na first Adam. Sa kanya sana binigay ng Diyos, sa kanya binigay ng Diyos yung una niyang dakilang plano. Ano yung dakilang plano? Kasama ang Diyos. Pero pumasok ang kasalanan. Genesis chapter 2 verse 17, the inevitability of physical death as a wage of sin. Ang kamatayan, ang kabayaran ng kasalanan ay ang kamatayan. Kaya po merong namamatay. Kaya si Jesus namatay. Kasi siya yung kabayaran ng kasalanan. Ano po next natin? Judgment problem or hell problem and even next generation problem. And as it is appointed for men to die once, but after this, the judgment. Kapag namatay ka na, tsaka ka mahusgahan. The reality of eternal judgment following death. Kapag namatay ka po, wala kang parang pag pumunta kayo ng mall, pag marami kayong dalang bag at magsha-shopping kayo, merong tinatawag na baggage counter. Pag namatay ka po yung kaluluwa mo, walang baggage counter dito, o dyan ka muna, babalikan ka na lang. Hindi po. Right after you die, meron agad judgment. Ano ang judgment? Ano ang sabi? Ikaw ba may kasalanan? Ang judgment, ang sabi dito is kamatayan. Ito yung 6 na kalagayan ng taong hiwalay sa Diyos. Ngayon po, kailangan natin i-evaluate ang sarili natin. Hindi po ako ang magsasabi, ikaw, nakikita kita na ganyan ugali mo, 6 states of non-believer. Hindi po, ikaw mismo, kailangan mong makita sa sarili mo, nasaan ako sa 6 na kalagayan. Ay sir, ako di ako nag-church, so doon ako dun sa number 4. Hindi, ikaw ang magsasabi niya. Pero dahil mahal ka ng Diyos, ano po ang dapat natin ipahayag palagi? Na mahal ka ng Diyos, na kinakatagpo ka ng Diyos. Nung time na si Eva nagkasala, at saka si Adan nagkasala, nahanap sila ng Diyos. Eva, Adan, nasan kayo? Bakit kayo nagtatago? Panginoon, natatakot po kami dahil kami ay hubad. Anong ginawa ng Diyos right after that? Nung nakita silang hubad ng Diyos? 10 points sa recitation. Anong ginawa? Right away, binigyan sila ng leaves, fig leaves. Meron ba silang ginawa after nilang magkasala para mabura yung kasalanan nila? Wala. Pero yung Diyos mismo ang bumaba sa kanila para kublihan yung damit nila. Kaya yung kasalanan natin, sinong nagkukubli sa atin? Yung Diyos din mismo. Kaya ikaw, pag nakilala mo ang Diyos, ang kukubli sa kasalanan mo, yung Diyos mismo. Pero unang bagay, hindi ka magiging makasalanan kung hindi mo aaminin na ikaw ay makasalanan. Kaya po, paano tayo makakalaya sa 6 na kalagayan? Introduction pa lang po, mga 2 hours pa po tayo, no? Main point number 1. Ito po ang kailangan nating panghawakan para makatakas doon sa kalagayan na yon. Number 1 is the name Jesus. Ang Jesus po sa Griego, Yeshua, ang ibig sabihin, ang Panginoon ang siyang nagliligtas. Sino daw po ang nagliligtas? Siya mismo. Hindi si pastor, hindi si missionary, hindi kung sinong kakilala mo sa simbahan. Ang totoong nagliligtas, ang Diyos mismo. Ano ang patunay? Babalikan ko po yung example natin sa scripture. Nung time na nakita ni Eva, ni Adan, na sila ay hubad, ano ang sinabi ng Diyos sa kanila? Sinabi ng Diyos, kinain nyo, yung pinagbabawal ko, O sige, ito ang fig tree, leaves. Right away, binigyan agad sila ng pagkubli ng Diyos. Kaya sa kasalanan natin ngayon, tayo bilang hiwalay ng Diyos, meron siyang ibinibigay sa atin para kumplihan ang kasalanan na yun. Sino yun? Number 1 is Jesus. Matthew chapter 1 verse 21 says, "And she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins." Paano tayo maliligtas sa ating kasalanan? Sa pamamagitan ni Jesus. Kasi sa pangalan pa lang niya, andoon na agad ang kaligtasan.
Ako po, pinaka-ayaw ko talaga pag i-introduce ako. Sige po, pinapakilala po namin ang ating mensahero, si Jubilador Dizon Jr. So nahiya po ako sa pangalan ko kasi ba't kakaba ng pangalan ko tsaka ang tanda ng pangalan ko? Alam niyo po, bakit ganon? Kasi yung pangalan, meron siyang kapangyarihan. At ano ang makapangyarihan ng pangalan? Jesus' name. Amen po? Jesus is not merely a teacher. He is the Savior who came specifically to save His people from their sins. Pag binasa niyo po ang buong Biblia, nandyan si Abraham, nandyan si Moses, nandyan si Jacob, nandyan si Isaac, lahat ng mga ginamit ng Diyos. Pero wala isa sa kanila ang nagligtas sa kasalanan ng mga Israelita. Si Jesus lang. Bakit hindi na lang si Abraham ang Diyos? Dahil sa kanya naman ang unang mga tao na ginawa ng Diyos. Bakit? Dahil hindi siya si Jesus. Hindi niya niligtas sa kasalanan ng mga tao. Ang bilis. Main point number 2. Ano po pangalawang bagay? Christ. Christos. No? Sa Hebrew, ang Christos po ang ibig sabihin the anointed one. Christus. No? Ibig sabihin, ang piniling nag-iisa. Pagka po ako nagtatrabaho dun sa isang eskwelahan, alam nila na ako ang school principal. Yung mga bata, wala naman akong ginagawa, okay na may itsura mo. Pero ano, andyan na si Sir, no? Uy, tahimik, andyan na si Sir. Kasi yun ang posisyon. No? School principal, yun ang posisyon. And then, ang pangalan ko ay Dominador. Dito po, sa Biblia, ang Kristo, posisyon siya. Ito yung posisyon na nag-iisa. Dahil nung time na yon, merong 3 importanteng posisyon para mag-run ang buong bansa. So sa bansa natin, sino ang leader ng bansa? Ang presidente. So, during the time of Israelites, merong 3 importanteng tao na posisyon na kailangan lahat ng kaharian meron. Dahil kapag wala yon, ano mangyayari sa bansa nila? Ano mangyayari sa bansa nila? Matatalo. Una, kailangan ng hari. Paano si Jesus pinapakita bilang hari? Sa Biblia, marami kayong mababasa ng mga hari, pero lahat ng hari na yun nag-fail. King Hezekiah, King David, lahat yan, magagandang pangalan. Pero at the end of their life, dumating pa rin sila sa failure. So, ibig sabihin, ito yung patunay na kahit ang mga hari, mga taong hari, hindi sila ang nakatapos ng kasalanan. Kaya tinatawag natin si Jesus, number 1, is true King. Jesus is the Christ as the true King. And He has on His robe and on His thigh a name written, King of Kings and Lord of Lords. Revelation chapter 19, verse 16. As the true King, Christ conquers the enemies of sin and Satan. Bilang totoong hari. Ang hari kasi, ang kaya niya lang talunin ang mga physical na kalaban. Pero si Jesus bilang true King, tinapos niya maging ang spiritual na kalaban. Maging si Satanas, tinapos ni Jesus mismo. Ito yung una bago ka maging Kristo, no? So, pangalawa, true priest. Ang pangalawa po na importante sa time ng mga Israelita ay pari. Kasi ang mga pari po, sa kanila lang nangungusap ang Diyos kapag may kasalanan ng bansa. So anong gagawin ng mga pari? Halimbawa, pumunta sa akin si Sayron. Ay, high priest. Meron po akong kasalanan. Maglilista ako, sabihin ko sa kanya, kasi kaya magdala ka sa akin ng puting calf, batang baka. Let's say, and then, kukunin lahat ng dugo ng baka na yon, ipapasok sa altar, tapos ibubuhos ang dugo para panglinis ng kasalanan. So, yun ang trabaho ng pare. Si Jesus, dumating siya bilang Kristo, totoong pare, kung paano tumapon ang kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo bilang kaganapan ng trabaho ng pare. Hindi na kailangan ng kahit anong offering dahil si Jesus mismo, siya na ang ganap na offering. Makikita natin dito, siya ang mismong ganap na handog.
Not with the blood of goats and calves, but with his own blood, he entered the most holy place once for all, having obtained eternal redemption. Ano yung redemption? Redemption, yung redeem. Ano yung redeem? Pag may points ka, pwede kang mag-redeem. Pero hindi po ito yung pag may points ka sa langit, pwede mo i-redeem. Anong redemption ang sinasabi dito? Pang walang hanggang redemption? The moment yung dugo ni Jesus tumagas na or natapon na, na-redeem ka na fully sa kasalanan. As the true priest, Christ offers the ultimate sacrifice to solve the problem of sin. Una, tinapos ang kapangyarihan ni Satanas. Pangalawa, ang problema ng kasalanan. Ano ba po yung isang problema? Tatlong S yun, di ba? Sin, Satan, ano pang S? Separation. Yung pagiging hiwalay. Kaya ito ang dapat gampanan ng isa pang opisyal, ang propeta. During the time po ng mga Israelites, ang mga propeta, ito yung mga nananaginip na tao. Sa mga Korean drama, pag tinatranslate nila ang tawag dito sa kanila babaylan, yung mga nanguhula ng mga paparating. Ano po sabi ni Jesus sa kanila? John chapter 14 verse 6, Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Si Jesus po dumating siya, hindi lang basta propeta, pero bilang totoong propeta. Bakit? Hindi lang niya po nakikita ang past, pero nakikita niya rin ang present and ang future. Bakit? Sinabi niya, I am the Alpha and the Omega. Ibig sabihin, ako ang simula at ako ang dulo. Ang propeta po, ganun, nakikita niya ang dulo, nakikita niya ang future. Pero yung dulo nila kaya, yung simula nila kaya makita. Si Jesus lang yun. Ano pa pong scripture that supports that? Sabi ni Jesus, I am the same yesterday, today, and tomorrow. Kaya siya ang totoong propeta. Kaya ano ang past mo? Alam ni Jesus yan. Ano ang present mo? Alam ni Jesus. Ano ang future mo? Alam ni Jesus. As a true prophet, Christ is the only way to meet God and the perfect revelation of truth. Ang totoong pagsiwalat ng katotohanan ay kay Kristo lamang. Ano po yung katotohanan na yun? Na ikaw nahiwalay ka sa Diyos. Ikaw na impluwensyahan ka ni Satanas. At ikaw ay namumuhay ayon sa kasalanan. Ano po ba ang kasalanan? Ang kasalanan po, according to the Bible, ay ang hindi paniniwala na si Jesus ang Kristo. So, pangatlong bagay na po, maaga po tayo matatapos. Pangatlong bagay, so, napag-aralan natin main point number 1, si Jesus. Pangalawang bagay is si Kristo. Pangatlong bagay, si Jesus ang Kristo. Pag sinabi kong Kristo, ito yung pinaka-master ng buhay mo. Sa time, bakit mo ganito ang pagkakasulat ng Biblia? Kasi nung time nila, nung generation nila, may Lord, may Master, at saka merong servant. So, ang hierarchy po is merong Lord and Master, at tapos may servant. So, anong sinabi ni Jesus? Dito po sa main point number 3, hindi lang si Jesus dumating para magligtas, hindi lang siya dumating Kristo bilang piniling tagapagligtas, kung hindi si Jesus ang Kristo ang solusyon sa lahat ng problema. Anong problema yun? Lahat ng problema. In the past, in your present, and even your future. Sa iyong pamilya, sa iyong kamag-anak, kahit kanino, ito yung solusyon. Kaya nga sabi ni Simon Peter, at this time, tinawag ni Jesus lahat ng mga disipulo niya, tinanong niya, sino ako ayon sa mga tao? Sabi ng isang disipulo, sabi ko na iba, propeta. Ano kasi propeta? Hindi nakakarinig ng tinig ng Diyos at sinasabi sa tao. Sabi ng iba, si Jeremiah, propeta din. Weeping prophet. Sabi ng iba, John the Baptist. Para silang nag-game ka na ba doon? Niisip na, sino ba? Nung tinanong sila ni Jesus, sino ako para sa inyo? Kaya tinatanong ka ni Jesus ngayon, sino ako para sa inyo? Para sa iyo, sino ako?
Sa lahat ng disipulo na ginather ni Jesus, isa lang ang totoong nakaunawa, si Simon Pedro. Sumagot si Simon Pedro, ano ang sabi niya? You are the Christ, the Son of the living God. Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Anong ibig sabihin na to? Si Pedro, naunawaan niya na sa lahat ng sitwasyon, si Jesus ang sagot. Kaya po ngayon, habang kinakatagpo kayo ng Diyos, tinatanong niya sa inyo, sino si Jesus sa inyo? So, tanongin mo yung sarili mo, sino si Jesus para sa akin? Hindi para sa katabi mo. Kasi ang buhay natin, individually ka tinitingnan ng Diyos. Yung mata ng Diyos nakatingin sa atin individually. Eh, Brother Arnel, sino si Jesus para sa iyo? Tinatanong ka ng Diyos. So, ang Diyos po ang sagutin. Si Simon Pedro, naunawaan niya ang misteryo ni Kristo. Ito po ang misteryo ni Kristo. You are the Christ, the Son of the living God. Kaya nga si Jesus, nung pagkarinig ni Jesus na sinabi ni Pedro sa kanya, anong sinabi ni Jesus sa kanya? Mapalad ka, Pedro, dahil ni-reveal sa iyo ng Ama ang katotohanan na ito. And on this rock, I will build my church. Nung time po nila, bakit rock ang ginamit? Yung rock po na yon, yun ang pinaka-fundamental na material pag nagtatayo ka ng kahit anong establishment. Tsaka pag rock, ibig sabihin yan, matibay talaga. At that time, sinabi ng Diyos sa pundasyon ng bato, yung pundasyon mo ay itatayo ko dito sa bato. Yung simbahan ni Jesus. Kaya, sinasabi, ang complete solution patungkol kay Jesus na siyang Kristo, and it is written, the first man, Adam, became a living being. The last Adam became a life-giving spirit. Yung isa, tumanggap ng espiritu para mabuhay, at yung last Adam, tumanggap, nagbibigay ng buhay sa mga ibang tao. Kaya sa Bible, hindi sinabing second Adam. Sabi ko sa missionary namin noon, habang nag-aaral namin ng Bible, bakit second Adam? Sabi niya, hindi pwedeng second Adam ang gamitin sa Bible. Kasi pag second Adam, meron pang third, fourth. Pero kaya last Adam ang ginamit sa Bible, dahil ito nakapatungkol na kay Kristo, wala nang kasunod after niya. Ibig sabihin, babalikan po natin mula sa simula, malapit na po tayong matapos. Sa simula ng nilikha ng Diyos si Adan, ang unang plano is to have fellowship with Him. Yun ang dakilang plano. Pero yun ay nawala dahil sa kasalanan kay Satanas at nahiwalay sa Diyos. Ngayon, by eternal redemption, gustong panumbalikin ng Diyos yung relasyon na yun through the last Adam, the life-giving Spirit. So first Adam, mayroong kamatayan. The last Adam, nakapatungkol sa buhay. Jesus is the complete solution where Adam brought death and Jesus creates life. Ano po sabi sa 2 Corinthians 5:17? Ikaw ay bagong nilalang na. Kasi ang buhay binigay na sa iyo ng Diyos. Para po sa ating pangwakas, sa conclusion, paano ito konektado sa ating scripture, Acts chapter 1 verse 8? Kapag binasa niyo po sa King James Version, Acts 1:8, ang sabi po doon is, but you shall receive the Holy Spirit. Ako ang English teacher na to. Pag ang shall ginamit at hindi will, anong ibig sabihin? Ang shall, ibig sabihin yan, mandatory. Talagang mangyayari to. Kaya nga, si MacArthur na nadiscover niya ang Pilipinas, anong sabi niya? I shall return. Ibig sabihin, undoubtedly, babalik ako. Anong sinasabi sa Acts chapter 1 verse 8? But you shall receive the power of Holy Spirit. Ibig sabihin, surely, undoubtedly, darating ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa iyo, and you will be my witnesses. At ikaw ay aming magiging saksi. Saan? In Jerusalem, sa iyong pamilya.
in Samaria, sa iyong region, in Judea, sa iyong nation, and to the ends of the earth, hanggang sa dulo ng mundo. Pag tinignan niyo po ang mga uri ng tao sa Judea, sa Jerusalem, sa Samaria, ang mga tao dyan, multicultural. O sa Jerusalem, ito naman yung mga taong totoong nakakilala lang. So marami yan, mga classification ng tao. Anong pinapaliwanag dito? Ang mabuting balita na si Jesus ang Kristo across all nations, across all languages, across sa lahat ng uri ng tao. Babae o lalaki, sa Pilipinas o foreigner, lahat yan ay target ng mabuting balita. I bless you in the name of our Lord Jesus Christ. When we understand that Jesus is the Christ, we receive power to be witnesses. This witnessing is done not by human strength, but through the power of the Holy Spirit. Ang pag-witness po natin is, hindi yan gamit ang lakas mo. Sa isang kaso po, no, bilang pangako, sa isang kaso, kapag ang kalaban, meron silang witness, ano ang tendency ng judgment? Panalo o talo? Pag may witness, panalo palagi. Kaya dito tinatawag ka ng Diyos bilang witness para palaging ipanalo si Jesus sa buhay mo. Para palaging ipanalo si Jesus sa sitwasyon mo. Para laging ipanalo si Jesus kahit anuman ang meron ka ngayon sa buhay mo. Bilang pangwakas ko, ang dami ng bilang pangwakas, parang pangatlo na. Experience Jesus who is the Christ. The true King who finished the forces of Satan. True priest who forgave all your sin, and true prophet who opened the way to meet God. Kapag ka po nagugutom kayo, ano pong gagawin na? Ay, di, wala akong makamatay ko lang po ako sa dulo. Anong gagawin? Pagka nagugutom kayo, ano pong kailangan gawin? Magluto. And then, kumain. Ano pong mangyayari pagka kumain kayo? Lalakas kayo. Kasi malalasahan niyo yung pagkain. Isa po dito, kahit na may pagkain mo lang kumakain. So kahit may pagkain, mga nagdi-delay ng pagkain, ano pong mangyayari? Lilipas yung panahon, nalilipasan ka ng gutom, sasakit ang ulo mo. Yung mabuting balita, katulad na to. Si Jesus, bilang Kristo, katulad na to. Dumating na sa iyo si Jesus. Kailangan mo siyang kainin. Kailangan mo siyang maranasan. Dahil kung hindi mo siya kakainin agad at hindi mo siya mararanasan, darating ulit sa iyo ang pagsubok. Ang pagsubok na kahit ikaw mismo, hindi mo kayang mapagtagumpayan. Kaya po, ang panawagan natin, araw-araw, oras-oras, sa bawat sitwasyon, maranasan si Jesus bilang Kristo ang solusyon sa lahat ng problema. Sabihin niyo po sa katabi niyo, ipahayag mo si Jesus ang Kristo. Okay? Tayo po'y manalangin. Ang Diyos na makapangyarihan at dakila sa lahat, minsan pa Ama, maraming salamat sa kabutihan mo, sa biyaya na itinago mo sa misteryo ni Kristo, at dahil dito naunawaan namin na kami ay napasailalim sa kapangyarihan ni Satanas, nahulog sa kasalanan at nahiwalay sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesus na siyang Kristo, muli mong paninumbalik ang imahe, Panginoon, ng ang iyong imahe sa aming buhay. Turuan mo kami na maranasan araw-araw na si Jesus ang Kristo, ang totoong hari, ang totoong pari, at ang totoong saserdote. Lumuhay kami ayon sa nais mo at maging saksi kami patuloy sa aming pamilya, sa aming region, sa aming bansa, at kung saan mo mandalin ang aming mga paa. Pagpalain mo kami, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen.